Ipinakita niya sa kanya ang isang clip mula sa isang channel na tinatawag na Another Species Fancam, na isang BattleTube channel na nakatuon sa pagtingin sa ibang mga species na lumalabas bilang mga manunood ng kanilang mga laro. Ginagamit nila ang kanilang regalo na tinatawag na scope, na nagpapahintulot sa kanila na mag-zoom in gamit ang kanilang mga streaming camera. Dahil sa kanila, nakahanap si Seiya ng isang kawili-wiling bagay sa replay ng laban kung saan kamakailan lang nakasali si Jihan. Sa itaas sa lugar ng mga manunood, nakaupo sa tila mga espesyal na ginawa na trono, may dalawang elfo na tiyak na tumutugma sa mga pamantayan ng mga reyna sa kanilang mataas na katayuan. Isa sa mga elfo na ito, partikular na ang isang madilim na elfo, ay tiyak na mukhang may hawak na uri ng karangalan. Sang-ayon si Jihan na maaaring may katotohanan nga sa mga natagpuan niya, pero maaga pa para gumawa ng conclusion. Sa ngayon, nagpa siya si Seiya na magpatuloy sa paghahanap ng kaunti pa upang makita kung makakahanap siya ng anumang kapaki-pakinabang sa iba pang mga recording. Si Jihan naman ay sigurado na hindi madaling makikita ang isang konstelasyon. Tiniyak ni Seiya na patuloy siyang maghahanap ng mas marami pang mga video, at kahit mga mula sa ibang bansa simula kinabukasan, at ang paraan ng kanyang pagsasalita ay tila halos propesyonal. Nag-alok pa siyang i-edit ang ilan sa kanyang mga video para may post niya sa BattleTube. Alam niyang gumawa ng mga video mula nang panuuri niya ang mga video ng kanyang tatay para sa kasiyahan. Ang pagbanggit sa kanyang ama ay nagdulot kay Jihan na mag-freeze at isipin siya muli. Hindi siya makapaniwala na may taong talagang iiwan ang kanilang anak na babae ng ganito nang walang dahilan. 2 araw na ang nakalipas, sa kanyang pag-uusap kay Yonsek, inamin ng opisyal ng gobyerno na maaaring alam niya ang pangalan ng babaeng kumalabit sa Sword King. Ang pangalan niya ay Ito Shizuru, at siya ang may-ari ng SSS rank na regalo na tinatawag na babaeng walang kapantay na kagandahan. Posible na nahulog si Yoon Sejun sa kanyang kakayahan, at ganoon din ang iniisip ng gobyerno. Ito ay isang bagong pangyayari kahit para kay Jihan, ngunit hindi doon nagtatapos ang mga nakakabaliw na revelasyon. Binalaan ni Yonsek si Jihan na ang kasanayang woman of matchless beauty ay hindi lang basta tungkol sa kontrol ng isip at maaari pang magkaroon ng kakayahang hubugin ang mga iniisip ng isang tao. May mga katulad na pangyayari ng ilang beses na kung saan ang mga umuusbong na bituin ng Korea ay nauuwi sa pagiging naturalized sa Japan. Posibleng walang limitasyon sa paggamit ng regalo, na nangangahulugang maaari siyang lumitaw anumang oras at subukang mahulog ang isang malakas na manlalaro. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, patuloy na naghanap si Jihan ng higit pang impormasyon tungkol kay Ito Shizuru, ngunit para bang nilinis na ang internet ng anumang bakas niya. Malamang na maingat ang Japan sa pamamahala sa kanya. Dahil dito, wala pang makitang impormasyon si Jihan ngayon, pero kung totoo ang sinasabi ni Park Yonsek, kailangan ding maging maingat ni Jihan. May posibilidad na nagsimula na silang kumilos. Samantala, habang iniisip niya ito, may isang eroplano na bumababa sa isang paliparan sa Korea, at sa pakpak nito, nakasulat na ang eroplano ay pagmamay-ari ng Neo Self-Defense Force. Sa kalaunan, lumipas ang panahon, at oras na para sa isa pang mahalagang kaganapan sa buhay ng maliit na pamilya. Naghihintay si Seiya sa pinto para sa kanyang tiyuhin na tila nagtatagal sa paghahanda. Kung mag-aaksaya pa sila ng oras, mal-late na sila. Sa wakas, natapos ni Jihan ang kanyang mga paghahanda at lumabas upang salubungin siya. Ang kanyang buhok ay naka-swept back at naka-estilo, at nakasuot siya ng magarang suit. Sa suot na ito, tiyak na handa na siyang salubungin ang kanilang mga bagong bisita. Pumasok silang dalawa sa elevator, at habang bumababa, halatang nanginginig si Seiya. Sinabi ni Jihan na mag-relax siya at huwag mag-alala sa kahit ano, pero hindi maiwasan ni Seiya na medyo kabahan. Ito ang unang pagkakataon niyang gumawa ng opisyal na pampublikong paglitaw pagkatapos ng insidente ng kanyang ama. Sinabi ni Jihan sa kanya na wala silang kailangang alalahanin sa iniisip ng iba, dahil wala naman silang ginawang mali. Sa wakas, narating nila ang lobby floor ng Sword Palace, at sinalubong sila ng isang malaking grupo ng mga tao. Halos paglabas pa lang nila ng elevator, sinalubong na sila ni Park Yonsek, na nagsabi sa kanila na handa na ang lahat ng hinihingi ni Jihan, kaya maaari na silang pumasok at simulan ang proseso. Pinapasalamatan ni Jihan ang tagapayo sa kanyang tulong at nagtitiwala na aalagaan ito ang lahat hanggang sa katapusan ng kaganapan. Ito ang pabor na hinihingi ni Jihan noon nang pinag-uusapan nila ang kalagayan ng Sword King at ang kanyang mga ari-arian. Hiniling ni Jihan na mag-organisa ng isang auction ng koleksyon ng Sword King, kung saan ibebenta nila ang mga paboritong bagay ni Yoon Sejun at iba pang ari-arian.
Ang layunin ng buong auction na ito ay akitin ang Japan, at siniguro rin ni Jihan na pinili ang mga tiyak na item para sa auction para sa layuning iyon. Ang pangunahing item ay ang battle connector ni Yoon Sejong, at lahat ng battle data na nakaimbak dito. Malaki ang posibilidad na kung lalabas ang Japan, iyon ang tiyak na susubukan nilang kunin. Depende sa sitwasyon, maaaring makialam mismo ang Sword King upang subukang kunin ang battle connector. Ano man ang gawin niya, ang mga mamamayang Koreano ay mapipilitang harapin ang katotohanan na wala na ang Sword King at malamang ay hindi na ito babalik. Tahimik na nakikinig si Yeonsuk sa plano ni Jihan at napansin na para bang nakikita ni Jihan ang hinaharap. Ito na ang kanilang huling pagkakataon na baguhin ang opinyon ng publiko, at dahil dito, humiling si Jihan na bigyang pansin ng mga mamamahayag ang talahanayan ng Neo Self-Defense Force. Habang naglalakad sila patungo sa pangunahing lobby, may ilang tao na sumugod sa gusali at sinubukang tawagin si Siha para huminto. Pinigilan sila ng mga bodyguard sa pinto, at idineklara ng grupo ng mga tao na sila ay pamilya ni Siha at sila ay kamag-anak niya. Ang mga taong ito ay ang kanyang mga tiyahin at tiyuhin, at narito sila upang subukang pigilan siya sa pagsisimula ng auction at pagbebenta ng mga mahalagang bagay ng Sword King. Hindi rin nila tinatago na sa tingin nila ay pinilit siya ni Jihan na gawin ang lahat ng ito. Patuloy silang nagbabatuhan ng mga insulto kay Jihan pero humarap si Siha at pinigilan sila. Sa katunayan, pinalayas ang kanyang mga tiyahin at tiyuhin mula sa Sword Palace dahil ginamit nila ang pangalan ng kanyang ama para mandayon ng ibang tao. Alam niya na ang tunay na dahilan kung bakit bigla silang nandito ay dahil gusto nilang kunin ang pera ng kanyang tatay ngayon na wala na ito. Alam niya ang kanyang ginagawa dahil lahat ng iniwan ng kanyang ama ay kanya, at wala silang karapatang makipagtalo dito sa kanya. Alam niyang walang silbi ang makipag-usap sa kanila, at dahil wala na siyang masabi, humarap siya at umalis, inutusan ng mga gwardya na paalisin sila ng mabilis hanggat maaari. Habang patuloy na sinusubukan ng mga dayuhan na makapasok, pinuri ni Jihan si Siho kung gaano siya kalamag kanina. Talagang marunong siyang ipaglaban ang sarili niya sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya. Tatlong sila ay nakarating sa lobby hall kung saan gaganapin ang auction, at ang lugar ay puno na ng mga mamamahayag pati na rin ng mga tao na interesado sa mga item. Pagkapasok nila sa mga pinto, agad na nagsimula ang mga mamamahayag na kuhanan siya ng litrato at subukang tanungin siya. Binobomba din nila si Siha ng walang katapusang mga litrato at tanong, hindi man lang binibigyan ng oras para sumagot. Pagod na si Jihan sa walang tigil na tanong at gumamit siya ng puwersa upang basagin ang mga kamera at pigilan ang mga ito sa pagtrabaho. Ngayon na huminto na ang ingay, pinaaalalahanan ni Jihan sila na nasa isang auction event sila, hindi sa isang press conference. Pagkatapos ng lahat ay maayos na at tahimik na, inihahanda niya ang simula ng kaganapan. Tatlong bagay ang inihanda upang ipamigay para sa kaganapang ito. Ang una ay ang BattleNet connector ni Yoon Sejong na nagpapababa ng pakiramdam ng sakit ng 79%. Kasama rin dito ang lahat ng datos na naisave ng connector. Sa wakas, narito ang pagsusuri ng mga laban na ginawa mismo ni Yoon Sejong at pagsusuri sa mga mataas na ranggong manlalaro ng Silangang Asya. Napakahalaga ng datos ng Sword King, at magiging talagang kapaki-pakinabang ang datos ng pagsusuri, lalo na't malapit na ang laban ng Korea at Japan. Mula sa mga bulong-bulungan sa mga tao, alam ni Jihan na walang sino man ang gustong pakawalan ang alinman sa mga item na ito. Ang datos ng pagsusuri ng isang high-end na manlalaro ay hindi basta-basta makukuha kahit saan. Pagkatapos niyang matapos magsalita, may isang taong nagtaas ng kamay mula sa madla, at agad siyang nakilala ni Jihan. Ipinakilala niya ang sarili bilang Takeda Kazuo, isang recruitment manager ng Neo Self-Defense Force ng Japan. Agad siyang nag-alok ng 5 bilyong yen para sa lahat ng lote sa auction. Bukod pa rito, gusto rin niyang humiling ng pribadong pagpupulong kay Jihan at Seiya. Napaka-obvious ng kanyang mga intensyon, at hindi man lang niya sinusubukang itago kung ano talaga ang gusto niya mula sa pulong na ito. Ayaw ni Jihan maglaro ng mga ganung laro at sinabi niya ng diretso sa lalaki na kung may gusto siyang sabihin sa kanila, maaari niya itong sabihin doon mismo sa harap ng lahat. Sa mga kamakailang pangyayari, hindi talaga ito ang tamang oras at lugar para tumanggap ng mga pribadong pulong. Pinupunasan ni Takeda ang pawis sa kanyang noo ng may kaba dahil sa matalim na titig ni Jihan sa kanya. Pagkatapos, binalaan niya ang ating MC na kung patuloy siyang magiging agresibo, baka may ibang kailangang makialam. Agad, ang bodyguard na tahimik na nakatayo sa likod ni Takeda ay sumugod sa isang kisap mata at inilagay ang kanyang espada sa leeg ni Jihan.
Ang pangalan niya ay Shadow, at kahit na hindi siya maihahambing sa Sword King, isa pa rin siyang kahangahangang manlalaro. Ang kanilang mga banta ay hindi man lang maganda ang pagkakatago, pero hindi man lang nagpaapekto si Jihan sa halatang panggagaya ni Yoon Sejun. Ang lahat ng sumunod ay nangyari sa isang kisap mata. Isang segundo, lumitaw ang talim ni Shadow sa harap ni Jihan. Sa susunod na sandali, sinuntok ng ating MC siya sa panga, na nagdulot sa kanya na matamba pabalik. Nag-atubili siya sandali, pero pagkatapos ay nagalit siya at inihahanda ang kanyang espada, handang makipaglaban. Ngunit kalmadong inilagay ni Jihan ang kamay niya sa balikat nito at pinaalalahanan siya na ang auction ay live na pinapalabas sa kanyang battle tube, sa buong mundo. Walang paraan na maari niyang igalaw ang kanyang sandata habang lahat ay nanunood, ngunit mabilis na pinakalma ni Takeda ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagtawa at pagwagayway ng kanyang kamay. Pagkatapos, siya mismo ang humingi ng tawad para sa pagiging magaspang ng kanyang bodyguard at humingi ng tawad sa kanyang halip. Ngunit sa kabila nito, pinanatili pa rin niya ang kanyang alok na 5 bilyong yen, at dapat kasama sa pera ang pribadong pulong na hinihiling niya. Pero sa pagkakataong ito, gusto niyang marinig ang sagot ni Seiya sa kanyang alok. Sa katunayan, ang mga pag-aari ng Sword King ay kay Seiya ngayon, kaya siya ang tunay na may-ari ng auction na ito. Lumakad siya sa tabi ni Jihan at diretsyong pumunta kay Seiya, sinasabi sa kanya na ang pribadong pagpupulong ay para lamang sa kanya. Dapat niyang malaman kung nasaan ang kanyang ama, at nangangako si Takeda na sasagutin niya ang anumang katanungan niya tungkol dito. Habang nahihirapan si Seiya na magbigay ng sagot, sigurado si Takeda na papayag siya. Walang paraan na tatanggihan niya ang alok na ito na makausap ang sarili niyang ama. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang kay-abangan, tahasang tinanggihan niya ang alok nito. Ang sagot ay nagbigay kay Takeda ng labis na gulat na nawalan siya ng ilang pixels. Hindi siya makapaniwala na isusuko niya ang 5 bilyong yen dahil lamang sa isang pribadong pagpupulong. Iyan ay katumbas ng 50 bilyong won sa salaping Koreano. Kahit gaano pa man kalaking pera iyon, nauunawaan niya na tama si Jihan. Kailangan nilang mag-ingat dahil sa mga pagkakataon, at kung ang kanyang ama ay available lamang para sa komunikasyon sa pamamagitan ng pera, ayaw ni Seiya na malaman ang anumang bagay tungkol sa kanya. Bukod pa rito, si Seiya ay minor de edad, kaya kailangan niyang sundin ang sinasabi ni Jihan sa huli. Ang natitirang mga manunood ay huminga ng maluwag dahil akala nila ang mga mamahaling bagay na ito ay ibebenta sa Japan. Hindi pa rin sila makakapagpahinga, at kahit na tinanggihan niya ang pulong, ang Neo Self-Defense Force ay maaari pa ring mag-alok ng napakalaking halaga ng pera. Huminga ng kaunti si Takeda at tinanggap na tinanggihan nila ang kanyang alok para sa isang pagpupulong, ngunit kahit na ganoon, nagbid pa rin siya ng endorsong 5 bilyong yen para sa mga item. Ayon sa kanya, ang pribadong pagpupulong ay isang opsyon lamang na idinagdag ni Takeda ng personal, kaya't wala siyang dahilan para kanselahin ang bid dahil lang sa tinanggihan siya. Sinabi sa kanya ng Sword King mismo na mag-alok ng 5 bilyon mula sa simula. Bukod pa rito, ibinibigay din niya kay Seiya ang isang liham mula kay Yoon Sejun na siya mismo ang sumulat para sa kanya. Ang liham ay may tatak mula kay Ito Ryuhei, at sa simpleng pagtingin sa bagong pangalan ay nalulungkot si Seiya. Pagkatapos, habang hawak ni Seiya ang liham, humarap si Takeda at tinanong ang karamihan ng mga kasangkot na Korean Battle Nets kung wala ba silang sapat na pera para makipagkumpetensya sa kanya. Alam na alam ni Jihan ang mga taktika ng lalaking ito. Sa katunayan, ang manager ng recruitment ng Neo Self-Defense Force ay isang tao na ipinagbawal pumasok sa US sa nakaraang buhay ni Jihan. Napakasuspetsoso niyang magaling sa pag-recruit ng mga banyagang manlalaro, at dahil dito, tinawag siyang salot ng Japan. May mataas na posibilidad na siya ay may malalim na koneksyon sa manlalaro na gumagamit ng kasanayan ng babae na walang kapantay ang kagandahan. Kailangan maging maingat si Jihan sa kanya, ngunit ayon sa mga tuntunin ng auction, dahil walang sino man ang makakakompetensya sa itinakdang presyo, wala nang ibang pagpipilian si Jihan kundi ang pumirma ng kontrata sa lalaki.